Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for September 23 to 29, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. So, meron tayong full moon in Pisces ngayong araw na to. So, partial lunar eclipse yan. Isingit na lang natin because it is happening in your third house of communication, your thoughts, your speech, your learning. So, maaring meron kayong mga i-let go or i-reassess na situation sa inyong mga pinag-aaralan. Yung parang na-realize mo na, oops, hindi pala to worth it, or oops, hindi pala to interesting. Pwede kasing at one point, meron kayong sinubukan na pag-aralan, pwedeng gusto nyo mag-upgrade ng skills ninyo, pero later on na-realize nyo na hindi pala, no? Hindi nyo pala yun gusto or hindi pala siya practical at this point. Some of you, maaring kung meron kayong issues with your siblings, with someone na, or your kapitbahay, or extended family, tito, tita, mga pinsan, ganyan. Maaring meron kayong ayusin na personal relationship with them para matuldukan na kung ano yung problema ninyo, no? Oo. Some of you, maari ring you may be cutting off connections or friendships that are no longer serving your highest good, na parang feeling mo unnecessary na. Yung iba sa inyo magtatanggal kayo ng mga friends sa inyong friends list. Oo, na parang isipin mo, bakit ba nasa friends list ko to? Anong connection namin? Yung pala, kaibigan siya ng kaibigan mo, pero hindi mo naman siya kilala personally. So, mababawasan mo yung mga friends list mo. You will just, connect with people na talagang kilala mo. Mm-mm. And yung iba sa inyo medyo magbabawas ng social media presence. Yung tipong hindi kayo masyadong magpo-post or hindi kayo masyadong mag-update sa mga socials ninyo. Pwedeng kayo ay magkakaroon ng digital detox. Yes. Okay, let's see what else, Capricorn. What else for Capricorn? Okay, oops. Tumalon. Wait lang. Okay. Leo, you are going to shine. Yes. So, maaring marami ngayong nakatingin sa inyo. Maraming, you're getting a lot of attention sa workplace, sa trabaho nyo, sa social media, or ano man ang pinagkakaabalahan nyo ngayon. You also have 8th house mystery. Kaya siguro marami nagiging interesado sa inyo kasi ang tingin sa inyo is misteryoso. Misteryosa. Mga Capricorn kasi napaka-aloof or parang distant, no? Tahimik. Tapos, nagsasalita lang pag may gusto silang sabihin. Kaya nga yung iba, nasasabihan na ang mga Capricorn snob or meron kasi silang RBF, no? Resting bitch face. Oo. So, yeah, I feel like you are gaining attention because of you being mysterious. Parang, uy, interesting tong taong to. You also have Taurus energy, which is to cultivate, to take care of yourself. Maybe kaya kayo, nakakakuha ng maraming attention ngayon is because you are taking care of yourself, no? Mas lalo mong inaayos yung iyong sarili, ini-improve yung sarili mo, yung physical self mo, practicing self-love, self-care. Yung iba sa inyo, magpapakulay ng buhok. Hindi naman kailangan blonde, pwedeng black yan. Gusto nyong paitiman na yung hair ninyo, lalo na kung medyo namumuti na, ganyan. To be younger looking. Ayan. So, mas magiging blooming kayo. Some of you, also Capricorn, magiging interesado kayo sa mga kababalaghan or anything na
mystical or mysterious. Baka magiging interesado kayo sa mga true crime stories or sa mga occult, astrology, numerology, tarot, anything about spirituality. You have the Eight of Swords. Capricorn, what is stopping you? Yung iba sa inyo, you are overthinking. Ganun naman talaga mga Capricorns. Overthinker. Parang, ang dami na nag-play out na scenario sa inyo. Naiisip niyo pa lang, no? You also have the King of Wands. I think, meron kang hesitation sa isang bagay na gusto mong gawin. Can be anything, okay? Can be a business, a career, a relationship with someone. What is this? Sa trabaho, meron kang hesitation sa career mo. Pero, eventually, gagawin mo pa rin. Siguro na-realize mo na, yes, it's time to do it. Kahit na may pumipigil sa'yo. Kasi minsan yung pagkaka-overthink lang naman natin yung pumipigil sa atin eh. Sabihin na isip natin, what if hindi mag-work? What if hindi maging successful? So, hindi mo nagagawin, di ba? You have the Six of Cups. This is energy from the past. Pwedeng meron kang maaalala from your past. This can be your childhood or your past relationships, past connection. Someone might be reaching out sa'yo. Can be a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. A person from the past. You have the Four of Wands. This is events, no? So, maaring meron ka attend na events or merong celebration sa family, sa bahay ninyo dahil sa pwedeng meron kang kapamilya na merong na-achieve, may award, or meron lang kayong mga milestones na sineselebrate as a family. Maaring nakabili kayo ng bahay, lupa, sasakyan, properties. Kaya you are going to celebrate. Money, career, finances, Eight of Pentacles. You are focused on your work, your career. Oh my God, Queen of Pentacles energy. Alam nyo, Capricorn, dahil ruled kayo ng Saturn, si Saturn is a time lord. Siya, ruler ng time, ruler siya ng rewards. So, kung kayo ay magpo-focus na i-improve ang inyong trabaho, career, or ano man itong pinagkakakitaan nyo, hindi kayo mauubusan ng resources, hindi kayo mauubusan ng blessing. Oo, patuloy lang siya, dadaloy sa inyo. Pero pag nagtinamad kayo, titigil yan. Kaya tuloy-tuloy lang. Oo. Sa love life, meron dito nasa-stress sa isang person na ka-deal niya kasi pwedeng magulong kausap. Pwedeng meron kayong ka-talking stage, situationship, na magulong kausap. Hindi mo alam kung ano yung gusto. Unavailable sa'yo lagi. So, pwedeng i-let go mo na yan. At maghahanap ka ng sarili mong adventure sa buhay. Okay? Maaring you will focus on developing yourself more, part ng self-love, self-care yan. If you're single, pwedeng meron kayong makikilala na pwedeng potential romantic partner sa inyong travel or sa mga adventures na pupuntahan nyo. But be careful kasi syempre, these are strangers. Take it easy. You have merong rito, mice. So, itong energy ng mice is parang merong nawawala or nagli-leak. May kumukuha, no? So, pwedeng yung iba sa inyo, merong nangungupit sa inyo. Kahit, ewan ko kung sino ba to, no? May nangungupit. Ibig sabihin, may kinukuha siyang resources mo. Pwedeng pera, gamit, o ari-arian, o ano man. So, yeah, maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan mo ng iyong kaperahan. Or pwedeng pwedeng metaphorical na someone is stealing your happiness, someone is stealing your joy. Kasi pwedeng itong person na to, dinidiscourage ka sa mga maraming bagay na gusto mong gawin,
Tapos, since nadi-discourage ka, hindi mo na na-experience yon kasi yung naiisip mong happiness na yun kasi dinidiscourage ka nga na sabi na hindi yun maganda sa'yo or hindi yun makakabuti sa'yo. So, wag niyong hayaan na itong mga dream stealers na to or joy stealers. This can be a lady, babae sa buhay mo. Some of you ha, maaring merong napapaligiran ng mga taong nagchichismis about your life. Umiwas na lang. Lalo na't namimisteryosohan sila sa inyo. The energy is gaining momentum. So you have a lot of energy this week. Ipagpatuloy mo lang, i-focus mo lang siya sa isang kapaki-pakinabang na bagay at makikita mo ang rewards niyan. Yes. Yes, Capricorn, step into your power. Malakas ka. Kaya mo yan. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.